Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I am Basir Abu Bakar Ibrahim. So the last presenter of the group 7. So our topic today is all about the Arida apostrophe. So when you say Al-Rida apostrophe in the Arabic, Rida means to the retrace one step. The name of Rida that refers to the fact that the wars were the caused by the decision of the many Arabian tribes to renounce Islam after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For this reason, so the Ridda wars are also known as the wars of the apostasy. So ang Ridda wars or ang Wars of the Apostasy noong 632 to 632 33 Common Era, isang seri ng pakikipag-ugnayan sa mga militar sa pagitan ng mga hukbo ng Rashidun Caliphate na mula noong 632 hanggang sa 661 Common Era. At ang mga taksil na tribo ng Arabia, ang mga rebelde ay tinalikuran ang mga kanilang mga katapatan sa bagong Islam na imperyo ng pagkatapos ng kamatayan ng Islamikong propeta ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong 570 to 632 Common Era. So ang ilang sa mga pinuno ng tribo ay umabot sa pang-angkin ng pagkapropeta para sa kanilang sarili na nagdulot ito sa kanila ng pagsalungat sa Islam, at ang Caliphate ay sa loob ng isang taon ay pinagtibay ng Caliphate ang kontrol nito sa buong Arabia. So gamit ang isang na malakas na pinaghalong aktibong pakikipagdigma at diplomasya. Ang bawat tanda sa paghimagsik ay napasuko sa pagkakaroon ng kontrol na itinatag sa tahanan ni Abu Bakar ay naglusad ng matagumpay na pagsasalakay sa Syria at Iraq. So the next is the cause of the Ridda Wars. So when you say cause of the Ridda Wars, we can divide the causes of the Ridda Wars into the long terms cause, short terms cause, and the catalyzed, which is the spark, the entire of conflict. So ito ay tumutukoy naman ito sa hinimok ng mga kombinasyon ng malalim na ugat na kalayaan ng mga tribo ang mga motibong pang-ekonomiya. So ito ay ang kawalang tatag pagkatapos ng kamatayan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang agarang pagtanggi ng mga nagbayad ng zakat ay nagsisilbing katalista na nagpilit kay Abu Bakar na tumugon sa mga militar upang mapanatili ang kanilang pagkakaisa at autoridad ng Estadong Islamiko. So ang mga digmaang ito ay napakahalaga napakahalaga ito para maging matibay ng sentral na autoridad ng Caliphate at pagtiyak na pagpatuloy ng Islamikong Estadong Islamiko. The next is the period of the Ridda Wars. So Caliph Abu Bakar divided his army into the 11 divisions, each of which were sent to a different region of the subjugate, different rebel tribes. This strategy very effective for three reasons. So the first is that it meant that the Abu Bakar's enemies could not attack the Medina while his army was on the campaign against the different tribes. So ayon kani Abu Bakar sa pagitan ng pagpapakalat ng kanyang mga puwersa, ay tiniyak ni Abu Bakar na ang Medina, ang sentro ng Estadong Islamiko, ay mananatiling protektado dahil walang isang tribo na ang maaring tumusok sa kanilang mga puwersa upang salakayin ito. So the next is the it is isolated Abu Bakar enemies that preventing them from forming the alliance with the one another. So ayon naman dito sa second strategy ni
Abu Bakar na naman is ang strategy naman nito ni Abu Bakar ay humadlang sa mga rebelding tribu mula sa pagkabuo ng mga alyansa na pinilit silang harapin ang mga puwersa ng kalipit upang nakapag-iisa sa nagpapahina sa kanilang paglaban para pag-iwas sa mga counter attack. So the next is the it's a stop Abu Bakar to enemies from the striking back. So yun naman dito is ang pagpanatiling patuloy na presyon ng mga larangan ito ay nagbawas sa kakayahan ng anumang tribo muling magpangkat ng maglunsad ng mga counter attack na nagpapanatili ng patuloy na opensiba. So ang kinalabasan, so ang pamamarang ito ay nagpapahintulot kay Abu Bakar na mabilis ang epektibo na sugpuin ang mga paghihimagsikan muling igiit ang kontrol na tiniyak ang pagkakaisa at kaligtasan ng Estadong Islamiko. So, the next is the effect of the Ridda War. So, what were the outcomes of this campaign? Caliph Abu Bakar unified the entire of the Arabian Peninsula under the Islamic rule. So, the Islam that became embedded in the local culture across the Arabia. So, Khalid gained notoriety as a military commander. So, the scene was set for the Caliph Abu Bakar to launch the invasion against the Sassanian Empire and the Byzantine Empire. So ang effect of the Ridda Wars na naman ang epekto the Ridda Wars is ito yung naman yung ang mga digmaan na Ridda ay nagresulta na sa pagkakaisa ng Arabia. So sa ilalim ng pamumuno ng Islam is inilagay ang mga Islam sa local na kultura. So itinaas ang reputasyon na militar ni Khalid ibn al-Walid na nagtakda ng yugto para sa mga pananakop sa hinaharap. So at pinatatag ang pamumuno ni Caliph Abu Bakar ang mga kinalabasan na ito ay mahalaga sa pagpapatatag at pagpapalawak ng maagang estado ng Islam. So ito ay nagbibigay daan para sa mabilis na paglaki nito at pagpatagalang pang-impluwensya. So the next is the Ridda Wars, the importance. So Muhammad had attempted to the unity the Arabian Peninsula. Because of the Islam, he had the success to extend. However, the tribes of the loyalties to him were the weak, and there were the still areas that he had to yet to extend his influence to within the Ridda Wars. Caliph Abu Bakar unified the whole of the Arabian Peninsula. So under the Islam, thus fulfilling the Muhammad wish. So ang Ridda importance na naman is ay mahalaga sa pagkumpleto ng pagkakaisa ng Arabian Peninsula sa ilalim ng Islam. So isang layunin na bahagyan na makamit ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga mapagpasyang aksyon na militar ni Caliph Abu Bakar na mga digmaan nito. So nagpatibay sa autoridad ng Islam. So nagbigay ng Islam sa mga local na kultura at nagtagtag ng Islam sentralisadong estado. Hindi lamang nito natupad ang mga pagitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi inihanda rin ang Estadong Islamiko para sa pagpapalawak nito na pagpapalawak sa hinaharap na nagmarka ng isang makabubuluhang hakbang para sa kasaysayan ng Islam.
So the last is the read the war historiography. So the historian of the Ilias, the Shofani, provided a rather a different take on the read the wars. So he argued that the tribes that the Caliphate Abu Bakr, the armless, the subdued, had never agreed to pay the zakat, the tax, or the follow the Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the first place. So this means they are cannot really to sin the apostates rebels who turned against the Islamic community to the so much has the tribe who had the keep to their the independence. So ito naman is ito na naman is ang interpretasyon ni Ilyas na Shofani sa Read the Wars ay isang nagmumungkahi ng mga sangalungatan na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsugpo sa apostasya, kundi tungkol din ito sa pagsasakop ng mga independenteng tribo na hindi ganap na nakatuon sa pamumuno ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga obligasyon ng Islamiko. So ito ay ang pananaw na ito ay kaibahan sa traditional na pagtingin sa mga digmaan bilang isang tugon at pagtutugon sa paghimagsik at apostasya sa nagalok ng isang na pag-unawa sa mga komplikadong kasangkot sa pagsasama-sama ng kapangyarihan ng unang bahagi ng Islamic State. So, yun lang po at maraming salamat.